Ikalimang kabanata, isang tala sa gabing madilim. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Larga vista. Teleskopyong binubuo ng dalawang magkatabing lenteng itinatapat sa mata upang makita ang anumang nasa malayo. Naulinigan, narinig, kasisilayan, kakikitaan, kahambal-hambal, kaawa-awa, panatag, tahimik, payapa, pabiling-biling, palingalinga, guni-guni, imahinasyon, nimpa, diyosa, katuturan, kahulugan, panaghoy, pag-iyak, paghihinagpis. Dumating si Crisostomo sa tinutuluyan sa Fonda de Lala. Pumasok siya sa silid na nakaharap sa ilog. Naupo siya sa silya at tumitig sa bukas na bintana. Maliwanag ang ilaw sa bahay sa kabilang bahagi ng ilog at naririnig niya ang masasayang tugtugin ng gitara. Kung hindi lamang siguro gulo ang kanyang isip sa mga sandaling iyon, marahil ay nakuha na niya ang teleskopyo at natuksong sipatin ang magandang tanawin sa kabilang ibayo. Kung nagkaganoon nga ay matatanaw sana niya ang isang napakagandang babae na ang magandang hubog ng katawan ay nabibihisan ng katutubong kasuotan. Nasa gitna ito ng nakapaligid na Kastila, Pilipino, Inchik, at mga opisyal at praile, matatandang babae, at mga kabataang lalaki. Lahat sila ay nag-aagawang makabati at pumuri sa dalaga. Sa tabi naman ng dalaga ay makikita si Padre Damaso na nakangiti. Kausap ng dalaga si Padre Sibila at inaayos naman ni Doña Victorina ang palamuting perlas at brilyante sa buhok ng dalaga. Maputi ang dalaga at kabigha-bighani. May mga matang kapag itinititig ay may kislap ng kawalang malay. May mga ngiting humahamak sa mga rosas at mga ngiping mapuputi at pantay-pantay. Sa kanyang leeg ay nakapahiyas ang brilyanteng kwintas na bagay sa kanyang maputing balat. Isang lalaki lamang ang tila hindi niya maakit. Isang praileng Pransiskanong payat at putlain. Nasa malayo-layo, ngunit nakatingin ng tuwid sa dalaga. Hindi iyon kumikibo at parang hindi humihinga. Ngunit hindi nakikita ni Crisostomo ang lahat ng bagay na iyon. Masalimuot ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Iba ang nakikita niya. Gaya ng parisukat na pader na kumukulong sa makipot na silid. Sa gawing itaas ng pader ay may munting bintanang rehas. Sa lapag ay may nakalatag na maruming banig na kinahihigaan ng isang matandang naghihingalo. Paminsan-minsan ay dumaraing at binibigkas ang isang pangalan. Nag-iisa ang matandang iyon, kahabag-habag ang ayos. Mula sa labas ng pader ay maririnig ang kalansing ng kadena at panaghoy. Samantalang sa malayo naman ay ibang tanawin ng masisilayan. Puro kasiyahan. Isang batang lalaki ang tumatawa, sumisigaw, nagdidilig ng alak sa mga bulaklak, sa saliw ng tawanan at palakpakan ng mga lasing ng kasamahan. Nakikita niya sa matandang lalaki ang kanyang amang si Don Rafael. Nakikita naman niya ang sarili sa batang lalaki. Pangalan niya ang binibigkas sa panaghoy ng matandang lalaki. Dahil sa pagod at matinding kalungkutan, agad na dinapuan ng antok si Crisostomo.